Magandang umaga all, mga maiinit na balita, mga isyung napapanahon. Mga up-to-date ang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo. Ito ang Mabilis lang to. News update muna tayo. Nagbuga ng apo ang Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Sa speed-up camera footage ng PHIVOLCS, nagbuga ito ng abo na 5.24 ng umaga na may taas na 200 meters sa ibabaw ng Summit Crater bago ito gumapang pababa ng Delistis patungong Silangan. Sa inilabas na bulletin ng PHIVOLCS, nakapagtala ito ng 4 na volcanic earthquakes at 1,386 tons ng ibinugang sulfur dioxide. Nananatiling nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Kanlaon. Sa ating weather update, samantalahin na po ang bahagyang init ng panahon. Dahil panandalian lang yan, ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas muli ang habagat sa susunod na linggo dahil sa binabantayang bagyo. Walang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ang bagyong Neneng sa kalupaan. Kasabay nito ang unti-unting paghina ng habagat. Kaya inaasahang bubuti ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw at bukas. Posibleng maglandfall sa northern Taiwan ang bagyong Neneng at humina bilang low pressure area. Sa kabila nito makakaranas pa rin ng ilang pag-ulan ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ngayon, isang panibagong bagyo ang binabantayan din ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm na may international name na Saudel. Oras na pumasok ng PAR ay hahatakin na naman ng bagyo ang habagat. Kung pumasok ng ating PAR between Sunday and Monday ay tatawagin natin ito sa local name na OBET. Anong mangyayari dito sa tropical cyclone Saudel at anong epekto nito sa ating bansa? Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea at ito muli yung hihila sa habagat. Babala ng Pag-asa sa susunod na linggo sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge. By Sunday, start po yan. And mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards. Nilinaw naman ng Pag-asa na maaari pang magbago ang kilos ng Tropical Storm Saudel at posible ring lumihis sa susunod na mga araw. Ipinagmamalaki ni Pangulong Marcos na mas mabilis at mas mababa na raw ang pagbabaha sa Metro Manila ngayon dahil sa mga hakbang ng gobyerno. Habang malaking dagok ang iniwan na nagdaang sama ng panahon sa isla ng Mindoro. Sa kaliwat ka ng malawakang pagbabaha sa malaking bahagi ng Luzon, ayon sa punong ehekutibo, ang baha na dating inaabot ng 2 hanggang 3 araw bago humupa ay nawawala na ngayon sa loob ng 1 araw. Nakatulong umano rito ang patuloy na dredging ng mga ilog at estero, pagsasaayos ng drainage system at operasyon ng 73 pumping stations at 11 mobile pumping units. Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa. Ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo, ay pinaltan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ang pagdaloy ng tubig. Pinag-aaralan naman ngayon ng pamahalaan ang pagtatayo ng 30 underground rainwater detention facilities sa Metro Manila. Kabilang sa mga posibleng lokasyon ang Rizal Memorial Sports Complex, Camp Aguinaldo, University of Santo Tomas at Plaza Raha Sulaiman. Samantala, malaki ang pinsalang iniwan ng pinalakas na habagat sa Mindoro provinces. Sa larawan mula kay Vice Mayor Aika Almajo, isa pang bahay ang nahulog sa Lawaan River sa Abra de Ilog, bunsod ng malakas na agos ng ilog at patuloy na pag-ulan. Nanganganib pang maapektuhan ang iba pang mga kabahayan malapit sa ilog.
Lubog din sa baha ang Mamburao. Wasak naman ang bahay na ito sa Nauhan Oriental, Mindoro dahil sa hagupit ng hangin at ulan. Umapaw pa ang baha sa kalsada sa bayan ng Bako. Kita rin ang pagkulay putik sa daan. Sinalanta naman ng landslide ang Puerto Galera. May mga barangay na hindi pa rin madaanan ang kalsada. Paalala ngayon ng Pag-asa sa mga lokal na pamahalaan, maghanda naman sa susunod na linggo sa posibilidad na lumakas muli ang habagat pagpasok ng bagyong Obet. Patuloy na minomonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue dahil sa malawakang pagbaha dala ng habagat. As of August 8, may higit 3,400 cases na ng leptospirosis ang naitala ng Kagawaran. Mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon. Itinaas sa Code White Alert ng DOH ang lahat ng health facilities, gayon din ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa NDRRMC. 3.1 million doxycycline din ang naka-standby sa DOH Central Office at 17 centers. Itinaas ng PhilHealth ang leptospirosis hospitalization coverage sa 63,000 pesos kasama ang critical benefits na aabot sa 170,000 hanggang 411,000 pesos. Paalala ng DOH kung lumusong sa baha, may sugat man na wala, magpakonsulta kagad sa pinakamalapit na health center para sa tamang gabay at lunas. Para malabanan ng mga sakit na makukuha sa baha tulad ng leptospirosis, nagbibigay ng reseta ang mga doktor para sa doxycycline kung kinakailangan. Huwag uminom ng doxycycline na walang reseta at pahintulot ng doktor. Bukod sa leptospirosis, andyan din ang banta ng dengue pag tag-ulan. Sa datos, bumaba ng 56% ang kaso ng dengue sa bansa, January to May 2026 kumpara noong nakaraang taon. Sa kabuuan, halos 51,000 na ang kaso na naitala sa unang 5 buwan ngayong taon. Agad magpatingin kung nakakaramdam ng ganitong mga sintomas, lagnat, lalo na kung may kasamang matinding sakit ng ulo, pananakit ng katawan, pagsusuka o pagkakaroon ng pantal. Payo ng DOH, ugaliing sa buhay ang 4 T's, taob, taktak, tuyo, at takip upang maiwasan ang pagdami ng lamok at mga posibleng pamugaran nito. Mahalagang regular na linisin ang mga lugar at lalagyanan na maaaring pamugaran o pangitlugan ng lamok para makatulong sa pag-iwas sa dengue. Susunod, motibo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, misteryoso pa rin ayon sa DepEd. Karahasan, hindi agad matatawag na mental illness. At ilang mga hakbang para maiwasan ang pamamaril sa eskwelahan, inilatag ng DILG. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to.